Ang anyo ng globalisasyon. Globalisasyong pang-ekonomiko. Sentro sa isyong globalisasyon ng ekonomiya na umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Mabilis na nagbago ang paraan ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa at daigdig sa nagdaang siglo. Kinakitaan ito ng pag-usbong ng malalaking korporasyon na ang operasyon ay nakatuon hindi lamang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa. Transnational companies. Tumutukoy sa mga kumpanya o negosyong nagtatatag ng pasilidad ng ibang bansa. Ang kanilang serbisyong ipinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal. Binibigyang kalayaan na magdesisyon, magsaliksik at magbenta ang mga unit na ito ayon na rin sa hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Marami sa kanila ay kumpanyang petrolyo, IT, consulting, pharmaceutical at mga kauri nito. Halimbawa nito ang kumpanyang Shell, Accenture, Toulouse International Pills at GlaxoSmithKline. Halimbawang produkto ay Sensodyne at Panadol. Multinational companies. Pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga namumuhunang kumpanya sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyong pinagbibili ay hindi nakabatay sa pangangailangang lokal ng pamilyan. Ilang halimbawa nito ay ang Unilever, Procter and Gamble, McDonald's, Coca-Cola, Google, Uber, Starbucks, 7-Eleven, Toyota, Motor, Dodge, Shell at iba pa. Outsourcing. Tumutukoy ang outsourcing sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa isang kumpanya na may kaukulang bayan. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Offshoring. Pagkuha ng serbisyo sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayan. Saksi ang Pilipinas sa ganitong uri ng outsourcing sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula sa United States at mga bansa sa Europe na makatipid sa mga gastusing kalakip ng nasabing serbisyo, minarapat nilang kumuha ng serbisyo sa mga kumpanya mula sa bansang Asyano tulad ng 171 ng India at Philippines. Nearshoring. Tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya sa kalapit na bansa. Layunin nitong iwasan ang mga suliraning kaakibat ng offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit bansang pagmumula ng serbisyo ay may pagkakahawig kung di man pagkakatulad sa wika at kultura ng bansang nakikinabang sa paglilingkod nito. Onshoring. Tinatawag ding domestic outsourcing na nangangahulugang pagkuha ng serbisyo sa isang kumpanya mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mahabang gastusin sa operasyon. Globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural. Mabilis na tinangkilik ng mga mamayan sa developing countries ang paggamit ng cellular phones o mobile phone na nagsimula sa maunlad na bansa. Partikular dito ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Bangladesh at India. Globalisasyong politikal. Kasabay ng paglaganap ng globalisasyong ekonomikal at sosyo-kultural ay ang paglakas ng globalisasyong politikal. Globalisasyong politikal na maituturing ang mabilisang ugnayan sa pagitan ng mga 177 bansa, samahang rehiyonal at maging ang pandaigdigang organisasyon na kinakatawan ang kanilang pamahalaan. OFW bilang manifestasyon ng globalisasyon. Kung mayroon mang isang buhay na manifestasyon ng globalisasyon sa ating bansa, ito ay ang mga manggagawang Pilipino na nangingiwang bansa o bayan upang magtrabaho o maghanap buhay. Sa katunayan, malaking bahagda ng manggagawang Pilipino ay matatagpuan sa iba't ibang panig ng daigdig, partikular sa Timog Kanlurang Asya tulad ng Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Silangang Asya tulad ng South Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong at China.